ang kaliwat kanang reklamo sa usad pagong ng traffic. Jenny, matindi pa rin ba ang traffic sa mga sandaling ito? Julius, bumper to bumper ang traffic dito sa kahabaan ng EDSA, partikular dito sa EDSA northbound magmula dyan sa Pasay hanggang makarating dito sa EDSA Reliance. Ganito rin ang sitwasyon kaninang umaga sa marami o sa mga pangunahing kalsada dito sa Metro Manila. Mismong ako sumuong doon sa perwisyong traffic at gaya ng marami, naipit din sa biyahe. Mga kapatid, ano po ba talaga ang dahilan? Bakit sobrang traffic dito sa Metro Manila at sa iba pang mga syudad dito sa Pilipinas? At dahil nga po dito, ang TomTom Traffic Index na mula sa Netherlands ay sinabi po nilang ang Metro Manila daw po ang pinakamatraffic na metro area sa buong mundo. At dahil po dyan ay umaangal po ang MMDA. Saan daw po ba nakuha nitong TomTom Traffic Index yung kanilang mga datos para sabihin tayo po ang pinakamatraffic, no? Itong Metro Manila ang pinakamatraffic na metro area sa buong mundo. Sinabi po ng TomTom Traffic Index na ang 10 kilometers daw po dito sa Metro Manila kapag tinakbo mo ay aabot ka ng 25 minutes. Sa totoo lang po mga kapatid, mula po sa Santa Lucia Mall, diyan po sa May Pasig, hanggang diyan sa May Cubao, 6 kilometers lang po yun. Pero kapag naabutan mo po yung matinding traffic diyan sa umaga at doon sa gabi na pauwi ka, kulang po ang 30 minutes mo na biyahe diyan. Ganun po katagal. Minsan, aabot ka pa ng 45 minutes. Wala pa pong 10 kilometers yun. Kaya ito pong sinasabi nitong TomTom Traffic Index na yung 10 kilometers ay 25 minutes. Kulang pa po yun. Ang biyahe namin mula EDSA Nepa Q-Mart hanggang EDSA Ayala, 11 kilometers lang naman ang layo. Pero inabot kami ng higit 1.5 oras. Hanggang sa rush hour ng gabi, nakabuburyong din ang bagal ng traffic. Aminado ang Metro Manila Development Authority sa problema ito ngayon sa EDSA. Ano po ba talaga ang dahilan? At ganito po ang nangyayari sa traffic po dito sa Pilipinas. Ang sabi po ng MMDA, matagal na pong problema yan. Unang-una nga daw po yung volume ng sasakyan. 428,000 ang bilang ng mga sasakyan na dumaraan sa EDSA kada araw. Mataas na bilang kumpara sa 405,000 bago magpandemya. Halos doble na rin ito sa kapasidad ng EDSA na 240,000 vehicles lang. Sa mga sasakyang yan, 165,000 ang mga motorsiklo, 400 ang mga bus sa EDSA carousel, at ang malaking bilang, private vehicles na. Napakadami na po. Talagang hindi mo na mapigilan dumami pa yung mga sasakyan na yan dahil halos buwan-buwan o halos linggo-linggo may mga bumibili ng bagong sasakyan. At kasama na rin po yung mga diggings, yung mga paghuhukay, yung mga sirang kalye, yung mga ginagawa nitong si PLDT, si Nawasa, si Manila Water, no? Si Maynilad, o yan, naguhukay-hukay sila sa mga kalye na yan. Marami po silang mga ginagawa sa ating mga kalye at hindi naman kayang tapusin sa loob ng isang araw. At yung mga flagship projects po ng ating gobyerno, isa rin po yan sa maaaring nagkokos po ng traffic po dito sa Metro Manila. Sabi po ng MMDA mga kapatid, matagal na pong problema to. At isa nga po sa tinutukoy nila dyan, yung sobrang dami po or volume ng mga sasakyan. Ang dami po talaga. Ang daming mga bago, ang dami ring mga luma. At yung isa pong sinasabi po ng MMDA ay yung pagkakaalis daw po nitong no contact apprehension. Mga kapatid, dahil tayo po ang totoong apektado nitong mga traffic na to, alam ko po mga kapatid, marami kayong mga opinion, marami kayong mga suggestion na pwede nyo pong i-comments dito po sa aking vlog na ito. Sana po maisulat nyo dito, mai-comments nyo para po mabasa po ng marami rin pong mga subscribers ng Autorans yung inyo pong mga magagandang opinion. At baka naman po ito'y makarating din sa mga kinauukulan at isa po pala sa mga inyong komento ang makakatulong para po itong traffic dito sa Metro Manila ay ating masolusyonan. Wala na, normal na yan eh. Bokingkito says his usual route to Alabang used to take just 30 minutes. Now he has to travel for an hour. Traffic crawled in different areas along EDSA. The Metropolitan Manila Development Authority says roads are most congested in Pasay, Cubao, and Caloocan, and the situation may worsen as more Filipinos head to Metro Manila for holiday shopping. Mga kapatid, sangayon po ako dun sa sinasabi ni MMDA Chairman Romando Artes na sobrang dami na raw po talaga ng volume ng sasakyan. Kaya po hirap na hirap po talaga ang ahensya para mapaluwag po ang traffic. Ngayon, nandiyan pa rin po yung mga suhestyon na noong araw na
gawin na lang 5 working days yung pasok ng mga empleyado at sa gobyerno naman daw po ay 4 working days na lang. Nandyan po, pinaikting po ang color coding para po sa mga buses at number coding naman po sa lahat ng klase ng sasakyan na nandito po sa Metro Manila. At nandyan din po yung truck ban. Yeah, makikita nyo yung mga malalaking trucks. Kaya pagka yan po ay bumabiyahe, talagang nasa isang lane lang sila. Mga kapatid, pinaikting din po yung talagang panghuhuli diyan sa mga nagbabiolate sa lane. Halimbawa, itong mga motorsiklo, dapat nandoon ka lang sa lane ng mga motorsiklo. Kaya nga po dyan sa EDSA, kapag po bumabiyahe kayo dyan, wag po kayong papasok doon sa bus lane. Naku, nakaabang po dyan ang MMDA. Di lamang po sa umaga mag-ooperate ang MMDA, LTO, IAC at iba pang mga ahensya. Hindi man buong araw, pero i-spread out po natin yan, lalong-lalo na po sa rush hour. Mula sa dating 1,000 pisong multa, 5,000 piso na ang singil sa unang paglabag. Pwedeng umabot ang multa hanggang 30,000 piso at ang pinakamabigat na parusa ay pagrekomenda sa LTO na ikansela ang lisensya. Talagang mahigpit po sila dyan. Mga kapatid, noong 2022, 2 taon na yung nakalipas, 9,666 po yung mga electric vehicles na narehistro, ang sabi po ng LTO. Hindi ko alam itong 2023 kung gaano pa karami yung mga narehistro mga electric vehicles na yan. At yung mga electric vehicles na yan ay consist of yung mga 2 wheels at saka yung mga 3 wheels. At kasama na rin po yung mga 4 wheels. So, maraming mga nadadagdag na mga sasakyan, mga kapatid. Pero wala naman pong nababawas. Karamihan po ng mga electric vehicles na yan, karamihan po yan nandito sa Metro Manila. Libo po yan, 9,666. So kung mapapansin nyo, dumadami yung gumagamit ng kalsada, hindi naman po lumalaki yung ating mga kalsada. At isa po yan sa nagdadagdag din po ng malaking traffic dito sa Metro Manila. At ang nakakataas po ng kilay dito, mga kapatid. Ito pong mga electric vehicles na to, hindi po ito sinisita sa number coding. Kasi po, yan po yung nakasulat, nakapaloob dun sa batas. Sa EBIDA law, ang electric vehicle ay hindi po pwedeng masaklaw nitong number coding na to. Kaya po, kung meron mang mga nadagdag na mga sasakyan dito sa Metro Manila na hindi mo kayang sawayin sa araw-araw, iyan po yung mga electric vehicles. Ang matindi pa rito, mga kapatid, itong mga modernized minibus, ayan, ang lalaki po niyan, magdadagdag na naman po yan ng matinding traffic dito sa Metro Manila. Mga kapatid, kung kayo po ang tatanungin ko, sa tingin niyo po, ano po ang mga bagay na pwedeng makatulong para mapaluwag po natin ang trapiko dito sa Metro Manila? Para mawala tayo doon sa pinaka-worst na traffic. Sabi nga po nitong TomTom Traffic Index, mawala tayo doon sa pangunguna na sobrang traffic po sa buong mundo, itong Metro Manila. Mga kapatid, pwede po kayang yung number coding na yan, alisin na yung window. Oh, ayan ha. Alisin na yung window. So, yung isang araw, diretso na yon from 7 a.m. to 8 p.m. Talagang hindi ka pwedeng gumamit ng lansangan sa Metro Manila. Eh kung gagawin naman pong 1 week itong number coding, paano naman po yun? Isipin nyo mga kapatid, baka meron kayong good idea para dyan. Hindi rin naman po pwedeng mag-phase out tayo. Kung ipe-phase out po natin, kawawa naman yung mga kapatid natin na kailangan nila yung kanilang mga sasakyan, nagagamit nila sa kanilang pagninegosyo, kaya lang hindi naman sila makabili ng mga bagong sasakyan. At saka po, yun nga po ang problema kapag yan pong mga may lumang sasakyan na yan, nakabili ng bagong sasakyan, ibebenta pa rin nila yung luma nila. Gagamitin pa rin po nung makakabili. Or kaya sila, ipinangtatapat po nila yan sa number coding. So hindi pa rin nila ibebenta. So ganun pa rin, nadagdagan pa rin yung sasakyan. Ito pa po, may nagsuggest pa po nito. Kapag luma na raw yung sasakyan, wag na raw papasukin ng EDSA. Meron po nagsuggest niyan. Ngayon, kung talaga ng mga maglalagay ng mga ganong klase ng mga rules na kapag luma na ang sasakyan mo, hindi na makakapasok ng EDSA, palagay ko, marami pong magrereklamo dyan. Meron pa po mga kapatid, ito yung madalas na nagiging problema ng MMDA, yung mga illegal vendors, yung mga sidewalk vendors, na kung minsan kapag hapon na, nasa gitna na sila ng kalsada. O yan, nagkokos din po yan ng matinding traffic. Kaya minsan kapag wala nang madaanan dahil nagtitinda na sila doon, ayan, nagbabumper to bumper na rin yung traffic doon sa mga kanto, sa mga kalsada na malapit doon sa mga pinagtitindahan nitong mga illegal vendors na to. Yun nga lang, pagka hinuhuli naman talaga sila ng MMDA, nakikita nyo naman, huhulihin sila ngayon,
kinabukasan, nandun na naman. Ganun lang naman balik tanggal, hanap buhay yan Ang mga motorista ay kinatuwa naman ang naging resulta ng clearing operation sa Baclaran. Pabalik-balik na lang din po. So ano po kaya ang magandang gawin doon? Mga kapatid, kahit na ano pang gawin natin, kahit na sino pang mga eksperto ang kausapin at kung sino pa man yung magagaling na yan na magsasabing kaya nilang pagaanin ang traffic sa Metro Manila, kung hindi po mababawasan yung mga sasakyan, palagay ko, hindi po mangyayari yon. Kung hindi mababawasan yung mga gumagamit ng mga kalye dito sa Metro Manila at sa mga katabing mga lugar, hindi po mangyayari na luluwag ang traffic sa Metro Manila. Sobrang dami po talaga ng mga sasakyan. Kaya iyan po ang talagang main cause ng traffic dito sa Metro Manila. Madaling araw pa lamang nakapila na ang maraming sasakyan sa isang emission testing center sa Quezon City. Kulang na kasi ang mga emission testing centers matapos ipasara ang mahigit sa 300 emission testing centers ng LTO sa buong Pilipinas. Dahil umano ito sa iba't ibang violations, requirement ang emission testing bago makapagparehistro ng sasakyan. Dapat po higpitan ng LTO ang emission testing. Dapat walang makakalusot na may problema ang kanilang test. So, kung iyan po ay babagsak, hindi po sila dapat parehistro. Kailangan ipaayos muna nila ang kanilang mga sasakyan bago po sila payagang marehistro. At kung pwede po, tanggalan muna ng plaka. Kasi nandun naman na yan magpapa-emission testing sila at kung hindi po sila makakapasa sa emission, dapat tanggalan na muna sila ng plaka para hindi po sila makabiyahe. Pwede naman nilang dalhin yan sa mga talyer para maipaayos. Di ba? So ibig sabihin mga kapatid, wala talagang karapatan na magbiyahe yung mga sasakyan na bagsak sa emission kasi nagbubuga po yan ng lason. Yan nga po talaga ang yan po ang layunin ng emission testing. Bago ka marehistro, dapat pasado ka. O, di po ba? Ngayon, mga kapatid, dapat din mandatory ang catalytic converter. O, hindi nga po tayo nagpe-phase out kasi karamihan ng mga Euro 2, no, yung may mga catalytic converter na yan. Pero yung mga hindi nakarating ng Euro 2, wala po yung catalytic converter. Dahil iyan po ang sumasala ng carbon, yan ang sumasala ng nitrogen oxide, mga hydrocarbons. O, ayan. Ang dami ng mga laso na sinasala niyan, mga kapatid. Kaya kung wala kayong catalytic converter, mga kapatid, nagbubuga po kayo ng lason. At yan po ay bawal na bawal sa ating batas, sa Clean Air Act. Kayo po, i-comment nyo po dito sa comment section, ano po ang experience nyo dito sa emission testing. Ngayon po ay January. Tignan nyo po, baka meron kayong makasabay dyan na ang plaka ending in 1 ay nagbubuga ng maitim na usok. Kung yan ay nagbubuga ng maitim na usok, baka iyan po ay hindi pa rehistrado. Ngayon, kung rehistrado na yan, paanong nakapasa yan sa emission? O, ayan. Di ba? Ngayon, ito pa mga kapatid. Yung mga ASBU, Anti-Smoke Belching Unit. Ito po, pag kayo po ay nakapara at bumagsak po sa inyong test, itong mga sasakyan na to, tinitikitan nyo yan Tapos ipatutubos yan. Dapat po mga kapatid, bago nyo ipatubos yan, dapat sana meron pang second test. Ite-test ulit yan. At kung hindi pa rin po yan pasado, huwag nyong i-release. Bagsak pa rin yan. Kasi ang importante dyan, kaya nga po kayo nandyan, ite-testing nyo yan, hindi nila magamit yung sasakyan kung yan ay nagbubuga ng lason. Ngayon, kung tutubusin lang nila yung kanilang mga plaka or kung ano man yan, kung yung lisensya or babayaran nila yung kanilang penalties at hindi naman nila ipapaayos yung kanilang mga sasakyan, useless din po yung inyong ginawa. Mga kapatid, baka mamaya may magsabi, Autorans, ito lang ang kaya namin bilhin, mga lumang sasakyan. Baka naman pwedeng hindi kami makasama dyan. Hindi kasi batas na po kasi itong Clean Air Act. Kaya po nandyan yung mga emission testing na yan, bago ka magrehistro, masigurado mo na yung sasakyan mo hindi magbubuga ng lason. Kasi kapatid, yung lason na ibubuga mo, kayo unang-unang makakasinghot niyan, pati yung mga kasama mo sa sasakyan. At idadamay pa yung maraming tao na madadaanan or yung mga makakasinghot ng ibubuga mong lason. Yung ibubuga mong mga hydrocarbons na yan at particulate matters, yung maiitim na usok. So, kapag po kayo ay bumili ng sasakyan, siguraduhin nyo po na in good working condition ang makina, yung hindi magbubuga ng lason. Kasi po, sa totoo lang, kapag naghigpit na po talaga itong emission testing, kung ito po ay ipatutupad, kapatid, sayang yan sasakyan na binili mo. Marami naman pong mga ibinebentang mga sasakyan ngayon na talagang siguraduhin nyo na hindi nagbubuga ng maiitim na usok.
Kahit naman po Euro 2 ang sasakyan mo or hindi ka nakaabot sa Euro 2, makakapasa ka po sa emission testing kung maayos po ang inyong mga makina. Kung iyan ay na-maintain nyo ng maayos. So ito po gagawin nyo. Bago kayo magpa-emission testing, mag-change oil muna kayo. Dalhin nyo sa mga trusted nyong mga mekaniko para ma-tune up yan. Maitama ang mga adjustment ng mga barbula niyan kung yan yung mga lumang modelong sasakyan. At ipalinis nyo po talaga yung inyong mga intake manifold. Isa po yan sa nagkokos ng maiitim na usok. Ngayon, kung hindi rin po maganda ang kondisyon ng inyong mga injectors, magbubuga din po yan ng mga maiitim na usok. Kahit pa sabihin mong Euro 4 ka, kahit pa sabihin mong hindi ka nakaabot sa Euro, yung mga sasakyan na luma na, kung ang inyo pong mga injectors ay may problema, hindi tama ang timpla niyan, magbubuga rin po kayo ng maiitim na usok. Pagkatapos po na maipaayos nyo ng inyong mga sasakyan at hindi pa rin po kayo pumapasa dito sa emission testing, it's about time na ibitawan nyo na po yan. Kasi hindi rin po yan makakatulong sa ating kapaligiran. Mga kapatid, hindi po phase out itong aking suggestion. Pero kung babagsak kayo sa emission, matik na yan. Dapat talagang ma-phase out yan. Dahil hindi po yan nakakatulong sa ating environment. Talagang nagkokos po yan ng pollution. Yan po kasi ang talagang nilalayon ng emission testing. Kung hindi po kayo makakapasa dyan, talagang dapat po ay hindi na yan marehistro. Ngayon, kung maipapaayos nyo po yan at makakapasa na po kayo sa emission, adi okay, sama-sama po tayo nagagamit po ng mga lansangan dito sa Metro Manila. Kung ang sasakyan mo nagbubuga ng lason, nilalabag mo yung Clean Air Act. Pero kung ikaw emission testing center at nagpapalusot ka ng mga sasakyan na bagsak sa emission, mas lalo na nilalabag mo yung Clean Air Act dahil alam mo yan eh. In the first place, alam mo yan. Nandyan po yung mga non-appearance, nandyan po yung mga backlash plaka, at nandyan po yung mga procedural violations nila. Minsan po makikita natin yung probe hindi ho nakasaksak sa tubo. Ito lang ang malaking tanong mga kapatid. Paano ipapatupad ng sinsero at walang pandaraya itong emission testing? Mga kapatid, kung ano man po ang inyong mga naging experience sa pagpapa-emission ng inyong mga sasakyan, malaya po kayong makakapag-comment dito po sa comment section. Ayan. Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat po.